Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron akong isang subscriber and nanghihingi siya sa akin ng advice. So before that, sorry kung hindi maganda yung video ko ngayon kasi nga nandito ako sa kwarto ko and ayoko nang bumaba kasi akala ko kanina hindi ako makakapag-vlog ngayon kasi nga yung amo ko is nasa labas nito, so hindi. Tapos pagtingin ko ngayon, patay na yung ilaw. So ibig sabihin pwede na ako mag-vlog, kaso nga lang nandito na ako sa taas, so inayos ko na lang yung higaan ko and dito na ako. And ang laki nitong etong ayan, maganda siya pagkaganto itong ilaw ko. So ito si Manet Dilao, so mega love shout out sa iyo. Sabi niya sa akin, hello be, baka makahingi ng advice sa ibang friend mo, hindi kasi ako makadecide kung uuwi na lang ba o tatapusin ko na lang kasi 11 months na lang naman matapos na kontrata ko. Nagpa-check up ako last Sunday kasi hindi ako makatulog at ang timbang ko grabe talaga binagsak from 70 kilo to 46 kilo. Saka malimit na makarinig lang ako ng sigaw, yung kaba ko malala na. Sabi ng doktor, anxiety mood disorder daw at kailangan ko magpa-blood test para sure na wala ibang problema yung pagbagsak ng katawan ko. Sinabi ko yan sa pamilya ko lahat, sila pinapauwi na ako, pati mga friends ko. Yun ang payo sa akin kasi daw baka lalo lang lumala hanggat nandito ako kila amo na laging nakasigaw. Ang sa akin naman, kaya ayokong umuwi kasi wala pa akong ipon sa loob ng 1 year na trabaho ko dito. Gusto ko sanang may pera man lang ako kahit konti kapag umuwi na ako dahil lahat ng sahod ko, pinapadala ko yan sa Pinas. Ang hirap kasi yung utak ko, gusto ko pa magtrabaho. Pero ang katawan ko, pababa ng pababa ang timbang. Ano sa palagay mo be? Ituloy ko lang trabaho dito hanggang sa kaya ko pa or mag 1 month notice na ako ngayong November? Pwede mo siya i-content but please hide my identity. Oh my God! Huli ko na nabasa yung hide my identity. Hindi nyo naman siya siguro mahirap naman anuhin yung pangalan niya. So, hindi ko na i-edit to kasi sorry be. Tawag nito, kung ako lang, mapapayo ko is umuwi ka na. Pero siguro mag 1 month notice ka muna. Halimbawa, sahod mo ngayon, tapos magpasa ka ng 1 month notice. Okay na yung may 70,000 ka na may uuwi, and then, or kaya 60,000. And then tapos, meron ka namang annual leave na makukuha 7 months. Dagdag na din yun. And sagot naman nila yung pamasahe mo pa uwi. So may ka pa din, may tira ka pa din. And then, paano ba? Kasi kapag katawan ko na yung problema, ayoko na ng ganon. Yun yung promise ko sa sarili ko. Kasi nga, nung una, bumagsak din yung katawan ko. Hindi ko siya makontrol kahit gusto kong, hindi ko makontrol yung pagbagsak ng katawan ko. Pumunta ako dito, 52 kg ako. Pero grabe naman sa'yo, 70, tas naging na lang, 46. Ako ngayon, 44. So, konti lang yung agwat. At least, dumating ako dito, 52 lang ako. So, lang yung, 8 lang yung 8 kilo lang yung natanggal sa akin. So, kada check ko ng nakaka-depress siya, totoo. Kapag kada check mo ng kiluhan, tapos makikita mo yung timbang mo bumababa ng bumababa. Una kong check is 100 pound ba yun? Pound. And then, bumagsak ng 97, biglang naging 96, biglang naging 94. 92. Doon ako nabahala. Sabi ko, nagpray ako. Kasi ayoko nang ganun. Kasi nga, nung time na yun guys, kada tatayo ako, or halimbawa, basta nakaupo ako, tapos biglang tatayo ako, nandidilim yung paningin ko. And parang mabablackout ako, matutumba. Kahit nagtatrabaho ako, bigla na lang parang iikot yung yung paningin ko. So, nagpray ako kay God. Sabi ko, Lord, pag umabot to ng 85 pound, kapag kinilo ko yung sarili ko, tas umabot siya ng 85 pound, yun na yung pinaka limit ko talaga. Wala nang question, uuwi na ako. Hindi ko isasacrifice yung sarili ko dito. So, yun yung sabi ko, kapag naka 85 yan, pag nag 85, yun lang talaga sinabi ko. Kasi nga, nung time na yun, naging 90 na siya, konti na lang. So, sabi ko, kapag naging yan siya, kapag naging 85, uuwi na ako, hindi ko na aanuhin yung sarili ko. Sasabihin ko talaga sa amo ko pag nangyari yun na
hindi ko isasakripisyo yung health ko para lang sa trabaho dito. Yun talaga yung sasabihin ko. And nung time na yun guys, nakahanap na ako ng paraan kung paano ako makakapag ano ng timbang, makakapag-gain. Kasi nung time na yun, yung trabaho ko ba, isa yan sa nagpapapayat is yung trabaho na grabe yung trabaho mo. Kapag nag-map ako, inaabot ako ng 1 oras sa pagmamap. Sinusunod ko yung sinasabi niya, yung maglagay muna ng Dettol, tapos pagkatapos map ng 2 beses, maglalagay ng tubig. So, 1 oras ako nagmamap. Natatapos ako minsan alas 10:30 na. Pagmamap lang yan, pagwalis tsaka pagmamap. And grabe, parang yung tiyan ko pagod na pagod. Ito guys, ito kasi yung panghawak ko ng map. Sobrang itim nito dati dahil nga sa kakapwersa ba, as in. Tapos, ang nakahanap na ako ng hindi na pala ganun. Ginagawa ko, buhos ko na yung Dettol. Yung dati, puno yung Dettol. Ngayon, konti lang. Para kapag may amoy ng Dettol, hindi ganun katapang. Kasi nga, konti lang yung nilagay ko. So, ganun ginagawa ko ngayon. And 2 beses ko lang siyang imap and hindi pagod na pagod katulad dati. So, yun yung nakaka-plus point sa akin ngayon na hindi ako masyadong pagod. And dati, grabe ako magtrabaho. Yung hindi ako nagpapahinga. Ngayon, kakain ako, ganyan. Pagka mga alas 10 na, gutom na ako. Pagka nagkakaramdam ako ng gutom, kumakain talaga ako. Kaya bumibili ako ng biscuit or kung kasi dati hindi. Inaantay ko pa minsan alauna, alas 2. Yung mag-aantay ka ng ayuda ba? Mag-aantay ka na bigyan ka ng amo mo ng pagkain. Pero wala namang pagkain na nabigay. So, ayun yung nangyayari. Ginagawa ko, kumakain ako ngayon. Tapos nagsasaing ako. Or kaya kapag nagluluto ako para sa bata, sinasama ko na yun sa akin. Humahanap ako ng paraan para may makain ako sa tanghali kasi yun yung pinaka-importante. And isa din sa nakakapagpapayat sa akin dito kasi nga hindi ako masyadong nakakakain ng karne. More on gulay lang kasi wala namang karne dito. Yung karne lang na para sa akin is yung chicken wings. And makakaluto lang ako nun kapag ginagamit nila yung oven. Ano naman yung gagawin ko sa chicken wings? Prituhin ko ng wala nga din akong mantika na sarili ko. So, ginagawa ko, kumukuha ko sa mantika nila. And ang mahal ng mantika nila, kaya nahihiya ako minsan. Kaya nakakapagluto lang ako ng ganyan kapag, may paluto sa oven, sinasabay ko yung akin. So, more on gulay lang ako and itlog. Yun nga, hindi rin ako masyadong kumakain ng sardinas tsaka noodles. Kasi nga, hindi ko kaya yan kahit sa Pinas. Hindi ako masyadong mahilig sa ganyan. Mas okay pa sa akin, pakainin mo ko ng tuyo tsaka gulay. So, advice ko sa'yo is, kung feeling mo hindi mo na kaya, try mong matulog. Try mong, kung alam mo yung cetirizine yung gamit ko dati pag hindi ako nakakatulog sa Pinas. Nagtitake ako ng isa para yan siya sa allergy. Pero pag uminom ka niyan, hinihila ka din patulog. Grabe yung epekto niyan sa akin. Yung dating tulog ko na alas 4 ng umaga, uminom ako niyan, hatulog ako alas 10. Ayan, so ganun siya kalala yung ng epekto ng cetirizine. So, yun yung ginagawa naming sleeping pills. Pero hindi siya pwedeng araw-arawin mo kasi nga nagiging iba yung epekto. Yung sa girlfriend ng kuya ko, hindi na nakikinig sa cetirizine yung niya, yung tulog niya ba dati nakikinig, yun yung ginagawa niyang sleeping pills, kaso nung huli ayaw na makinig. So ayun, wag niyong dalas-dalasin, okay lang yung minsan. And then magpaalam ka sa amo mo, baka magbago yung mga ugali nila kapag alam nila. Sabihin mo yung concern mo na ayan nga, yung katawan ko bumabagsak na and nagwo-worry ako. Kasi guys, pinaka talaga number 1 na cause ng cancer, kahit anong cancer pa yan, pero mostly, sabi nga ni Doc Willie Ong, is yung stress. Kaya huwag kayong magpapastress yung may problema kayo. Ako pag may problema ako, dati, pinoproblema ko talaga yan. Alam mo ba dati, nawalan lang kami ng galon lang, magkano lang naman galon, pinagalitan ko na yung kapatid ko kasi siya, tapos parang, alam mo yun, kapag pala puno yung dibdib mo ng galit, yung parang ang dali mong sumabog. So, pinagalitan ko na siya agad, ang dami ko nang sinabi sa kanya. Ngayon, maalala ko yung sinabi ko, naawa ako sa kanya. Alam mo, ginawa niya guys, nung time na yun, pa lang ako noon, 19, iniwan kasi sa akin ng may-ari ng kantin yung trabaho, yung obligasyon na parang naging may-ari ako kasi nga single mom lang siya nung time na yun. So wala siyang kapamilya dito. Ako lang yung humahawak ng kantin niya and
kumikita kami ng 40,000 a day. So, nasa akin lahat ng responsibilidad. Kaya medyo ano din yung utak ko, gulong-gulo ba, kailangan ko magbigay ng pera sa cook namin na namamalengke, and magkano yung binibigay ko, tag 20,000, and then budgetin ko ngayon kung paano ko makabili ng soft drinks, ng mga kakailanganin dyan, bigas. So, nagbuburyong ako. Kaya nung nawala yung galon, sinahod namin doon sa may tubigan. Tapos nawala. Nung nawala, grabe na yung galit ko sa kapatid ko. Maalala ko yung galit ko sa kanya. Alam mo ba ginawa niya, guys? Sinanapan niya ng paraan doon sa lugar namin, sa bahay namin. May mga kaibigan kami doon, tinanong niya baka may binibenta na gantong galon-galon, ganyan. Kasi nga nawala yung galon namin, papalitan ko kasi nagalit nga daw ako. So, umiyak siya nung time na yun dahil, kaya naawa din ako. Yung ugali ko dati, grabe talaga. Pero ngayon, hindi na ganun. Hindi ko naman sinabing perfect na ako ngayon. Pero, dati pag may mga problemang ganyan, ang bilis kong sumabog. Ngayon, pag may problema, wala na akong magagawa. Kahit umiyak pa ako dyan, yun yung rason ko ngayon. Kahit umiyak ako, maglupasay ako dyan, kahit ano, nangyari na. Kahit naman isisi ko pa kahit kanino yan, hindi ko na maibabalik. So, yun yung motto ko ngayon. Kaya hindi rin ako na-stress ngayon kasi nga, inaano ko talaga na sana, parang nandito pa yun yung amo ko. Wala na. So, ang inaano ko ngayon, wala na, kahit ano pang gawin ko, hindi na mangyayari. Kaya, hindi ko ini-stress yung sarili ko. Kapag pera yung usapan, hindi ko rin masyadong ini-stress yung sarili ko. Kasi iniisip ko, kaya ko yung kitain. Kaya ko yung pagtrabahuan. So, yun yung iniisip ko para hindi ako ma-stress. Kasi nga, yan yung pinaka number 1 na nagkakakos ng cancer. Siguro kaya dati din na ako, na parang may sakit ako sa dede, may bukol na tumubo. Siguro dahil stress din ako. Nung time kasi na yun, napakadali kong mamroblema, ganyan. Kaya yung ganyan, mental disorder or anxiety, huwag niyong binabaliwala yan. Maraming nagkikitil ng buhay dahil dyan. Kaya kung hindi mo kaya, huwag mo na ipilit. Yung pera makikita mo yan. Madali lang makita yan. Pero yung yung health mo, and then yung utak mo, mental mo, yun yung pinaka-importante talaga. Ang gagawin mo, be, is halimbawa, ngayong buwan, magtrabaho ka, maglimit ka. Alam mo, mas maganda din, yung may inaantay ka ba, sunod na buwan, magbe-break ako, contract ako, kasi ganito. Pero pagkadating ng sunod na buwan, parang mamomotivate ka uli na next pa uli. So, ayun, ginagawa ko ganyan. Kapag may stress ako, inisip ko, sunod na buwan, magpapasa ako ng ganyan. Sunod na buwan, pagkasunod na buwan, ay, hindi kaya pa pala, baka next month na lang. So, ganun yung ginagawa ko hanggang na-extend. Pero guys, nilalaban ko tong akin, kahit pagod na pagod ako, tingnan yung mata ko. Kahit pagod na pagod ako dahil meron akong bahay na kailangang tapusin, meron akong bahay na kailangang asikasuhin. So, hindi ako pwedeng sumuko. Pag sumuko ako, walang magpapatuloy nun. Hindi yun matitirhan. Walang kwenta yun. Yun yung inaano ko ngayon, nilalaban ko talaga na kahit pagod na pagod ako, hirap na hirap ako, lahat ng pakikisama is ginagawa ko para mabigay ko lang yan, matapos ko lang. Kahit simple lang, marami namang kahit hindi siya matapos, basta matirhan lang. Alam mo yung meron lang bubong, merong pintuan, kahit wala nang glass na bintana, kahit bintana na kahoy, basta materhan lang. Ayun lang yung wish ko. Kaya ikaw, be, anuhin mo din yung mga pamilya mo na grabe naman, ang laki ng sahod mo dito, tapos lahat pinapadala mo sa kanila. Hindi naman pwede yun. Ngayon nga na nagtatrabaho ako, parati kong pinapagalitan yung pamilya ko pag nagpipiling sila. Kasi hindi nila alam yung pinagdadaanan natin dito, tapos sila hingi lang ng hingi ng pera. So, nainis ako sa ganyan. Kaya ngayon, parang ayoko nang tumawag doon. Kasi nga, kahit problema ng ibang tao, nagiging problema ko na din. Kasi kakilala ko. So, ngayon, manghingi daw sa akin ng pera, pambiling gamot. So, sabihan daw ako na manghingi siya ng pera pambiling gamot. So, iba pa yung responsibilidad mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa parents mo. Meron pang ibang tao, meron pang kakilala. So, yun yung mahirap. Tas isa ka lang dito. Kaya kayo guys, mag-iwan kayo para sa sarili nyo. Yung 50,000 or ayan, hindi na masamang pangsimula yan, inegosyo mo yan. Ako gusto ko pagka ganyan, mag-grocery ako, maglagay ako ng bigasan, yung bigas na hindi naman ganun karami.
isang bigas ng mais, isang bigas na palay. So, yun lang yung gagawin ko. Tapos, i-rolling ko lang. Alam mo, swerte ako sa negosyo. Kapag ako yung nagbabantay doon sa amin, umabot ng 1,000 yung benta. Maliit lang yung ano namin, sari-sari namin. Pag sila lang 300 lang yan. Pero kasi guys, iniisip ko, pag nandun ako, walang pera na papasok. Unlike na nandito ako, na aside sa ngayon, yung tindahan is kumikita, andito pa ako na nagsusupport or natutupad ko yung mga pangarap ba. Kasi dati sobrang hirap namin and yun lang yung way ko ngayon. Kaya tinitiis ko kahit sabihin nila na dalaga ako, ganyan-ganyan. Hindi ko iniinda yun kasi iniisip ko yung pamilya ko, kung paano kami mabubuhay. Gusto ko man lang maranasan na mag-Christmas sa Pinas, na yung makapagkatay man lang ako ng isang baboy. Masaya na ako sa isang baboy. Kung dalawa, ay very thankful na ako. Isang lechon, tas isang ano. Yun lang yung pangarap ko guys, ang babaw ng pangarap ko. Ayan, so, ayun lang, desisyonan mo siya na meron kang presence of mind kung ano yung gusto ng puso mo. Huwag mong pakinggan yung pamilya mo, ganyan, or basta sarili mo always yung piliin mo. Ayan, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.